Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay Huwebes muli at ngayon ang ating prayer meeting at tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon na maghatid sa atin ng hamon sa pananalangin. At pagkatapos ay mananalangin tayo at i-include natin ang mga prayer requests na inilalagay ng ating Bible woman, si Ate Angie, sa ating secret room. Sa ating pag-aaral ngayong gabi ay karugtong ng serye ng mensahe patungkol sa pananalangin sa aklat ng mga gawa. Nagsimula tayo sa chapter 1, pagkatapos ngayon ay chapter 2. Mababasa natin patungkol sa pananalangin sa Acts chapter 2, 41 at saka 42 at babasahin ko sa English muna, pagkatapos ay sa Tagalog. Sa English ay sa King James Version, "And they that gladly received the word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls." Verse 42, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers." Sa Tagalog, verse 41, "At yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Manalangin muna tayo sandali. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na mayroon kaming prayer meeting at pag-aaral ng iyong salita na maghatid sa amin ng aral patungkol sa pananalangin. Pagpalain niyo ang iyong salita, tumimo sa aming mga puso at isipan, at gawin namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pag-aaral po ng gabing ito ay ang pamagat ay continuing steadfastly in prayer. Manatiling matibay sa mga pananalangin batay sa Acts chapter 2 verse 42. Merong isang church na nakita ko na ang kanilang core values, ang mga katotohanan ng importante sa kanila, na yon ang kanilang batayan ng kanilang pagpupursige sa kanilang gawain, ay ang talata natin. Kaya ang core values nila ay continuing steadfastly, number 1, in apostles' doctrine or teaching, number 2, in fellowship, number 3, breaking of bread or Lord's Supper, Lord's Table, at number 4 ay pananalangin. Ang apat na ito ay napakahalaga nung panahon ng New Testament. At hanggang ngayon napakahalaga. Kaya ginawa ng isang iglesia na core values nila. At pwede rin natin gawing core values natin ito. Continuing steadfastly in apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and in prayers. Ang ating layunin sa ating pag-aaral ay to continue steadfastly in prayers, sapagkat ang focus natin ay pananalangin. Manatiling matibay sa mga pananalangin. Merong 3 katotohanan na ating tutunghayan ngayong gabi patungkol sa ating topiko. Una ay meaning. Ano ang kahulugan ng continuing steadfastly? Ang kahulugan ay to remain constantly, manatili na palagi. Fixed attention. Yung ating attention ay nakalaan doon sa pananalangin at iba pang mga katotohanan dito. To be devoted to adhere, to persevere, to endure. Yan po ang kahulugan ng continuing steadfastly. Sa Tagalog ay
manatiling matibay, nagpapatuloy na masigasig. Hindi lamang nagpapatuloy, kundi merong sipag, merong tiyaga, merong steadfastness, walang kapaguran, walang panghihina. Yun po ang tingnan natin. Kasi tayo rin ay nagpapatuloy sa pananalangin at ibang mga gawain. Ngunit dumarating yung panahon na napapagod tayo, naglalaylo, wika nga, nalolobat, sabi ng iba, na parang cellphone na lobat, masigasig, mamaya hindi. Biglang lilitaw muli, mamaya lumamig na muli. Pero hindi ganon. Kasi ang sabi dito ay continue steadfastly. Ito ang problema kung minsan sa iba sa atin na some continue, some don't continue. Yan ang problema. Okay? Meron nang nagsabi na manalangin ka daw hindi, pareho lang din ang buhay. Yun ang philosophy ng mga hindi mananampalataya. Ngunit ang philosophy, ang paniniwala dapat natin na mananampalataya ay kung walang panalangin ay walang special na pagpapala. Kung kunting panalangin, kunti yung pagpapala na tinatanggap. Kung maraming panalangin, maraming pagpapala na ibinubuhos ng Panginoon sa atin. Dapat iyon ang ating paninindigan. Ito ang kahulugan ng continuing steadfastly. In fact, yung continued steadfastly, kung i-analyze natin sa grammar, English grammar, ay continued past tense na yon. Parang may implication na aktibo sila pagkatapos ay dumating panahon na wala na. Pero alam nyo, ang original ay imperfect tense. Imperfect tense. Nung sinulat ni Dr. Luke ang Acts ay between 60 to 65 AD, at dinescribe niya ang ginawa ng mga mananampalataya sa Jerusalem. And they were continuing steadfastly. Kaya nagpapatuloy talaga sila. Nagpapatuloy. Hindi sila napapagod. Hindi sila nanunupaypay. Sa apat na ito, lalong-lalo na ang ating tinatalakay na pananalangin. Yun po ang lesson para sa ating mga kapatid. Huwag mapagod, huwag manghina, kundi nagpapatuloy sapagkat alam natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga dalangin. Pangalawa sa ating pag-aaral, pangalawa ay the people who continued steadfastly. Sino sila? Sa talata na binasa ko ay and they, o sila'y nanatili, sila. Sino yung mga sila? Ang mga sila ay walang iba kundi ang mga lahat ng mga mananampalataya sa Jerusalem. At kasama rin yung 3,000 na bagong ligtas nung panahon ng Pentecost. Kaya silang lahat, 3,000 plus 120 plus others, ay nanatili silang masigasig sa mga pananalangin. Hindi natin alam kung saan sila nag-gather. Sa tingin ko, ang venue nila ay sa templo. Pupunta sila sa templo na nagpupuri sa Panginoon, na nakikinig ng salita ng Panginoon mula sa mga apostol, at nananalangin. Kasi nung panahong New Testament times, hanggang sa chapter 7 ng Acts, ay malaya pa sila na pupunta sa templo. Ngunit nagsimula na rin ang pag-usig, kaya later on, hindi na sila sa templo nag-gather, sa mga bahay-bahay na ng mga alagad. Ngunit, ang mga tao dito ay yung Jerusalem believers and the 3,000 souls na tumanggap ng salita o ng mensahe ni Peter noong araw ng Pentecost. At sabi sa verse 41,
sila ang tumanggap ng salita o ng ebanghelyo na mayroong kagalakan sa kanilang puso. At sila'y nabautismuhan at naging membro ng Jerusalem Local Church. Yun ang simula ng local church. Yun din ang simula ng tinatawag nating universal or one body of Christ. Isang bagay dito na makita natin ay yung mga tumanggap ng salita ni Peter. Ang mga sumampalataya kay Kristo, ibig sabihin na tagapagligtas, ay hindi nagtagal na bautismuhan sila. In fact, the same day they were baptized. They were baptized. Pero ang mga binautismuhan ay meron na silang alam patungkol sa salita ng Panginoon. Meron na silang alam patungkol sa Diyos. Sapagkat ito ay mga Hudyo at mga proselytes na galing sa ibang bansa na pumunta sa Pentecost upang makiselebrate ng Day of Pentecost. Kaya meron silang alam patungkol sa salita ng Panginoon, patungkol sa Diyos. Kaya hindi na kailangan pa yung matagal na ginagawa natin na baptismal class. Kaya tumanggap sila at handa silang magpabautismo ayon din sa instruction ng Apostle Peter sa Acts chapter 2 verse 38 at nagpabautismo sila. At yung pagpabautismo nila ay nangangahulugan na iniwan na nila ang buhay ng sanlibutan at hinarap nila ang krus ng Panginoon o hinarap nila ang sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Kaya ito ay hamon sa mga kapatiran na hindi pa nagpabautismo, na magpabautismo kayo as soon as possible. At ang hamon din dito sa atin ay silang lahat ay nanatiling matibay sa pananalangin at tayo rin ganon din ang ating gagawin. Ngayon, ang pangatlo sa ating pag-aaral ay areas to continue in. Ano yung aspeto o mga katotohanan dito sa talata chapter 2 verse 42 na sila ay nanatiling matibay. May 4 dito na pag-aralan natin, ngunit ang sentro natin yung pananalangin kasi prayer meeting ito. Una, ngunit tingnan natin yung 3 pa. Una ay Apostles' Doctrine. Ang katuruan, ang theology, ang doktrina na itinuturo at itinuro ng mga apostol na 12. 12 na sapagkat si Matias ay napili na kasama nila. Bakit 12 disciples? Sapagkat 12 ang tribo ng Israel sumisimbolo na isang apostol ay magminister sa isang tribo. Ngunit hindi naman absolute na ikaw Peter, dito ka lang sa Judah. Hindi. Lahat sila nagminister sa 12 tribo ng Israel. Sa lahat ng mga Israelita, sa Judah, sa Samaria, at doon sa Galilea. At hindi lamang yon, kundi sa iba't ibang lugar pa, labas ng Israel. Kaya sila ay nagpatuloy sa turo ng mga apostol. At makikita natin din dito ang implikasyon na ang pagtuturo ng mga doktrina ay importante. Ito nga ang unang nakalista dito. Apostles' Doctrine. Kaya importante ang doktrina na ituro sa mga mananampalataya sa church. Merong mga churches na ang kanilang emphasis ay practical. Tama yun. Ngunit ang number 1 dito ay theology. Sapagkat ang theology ang batayan ng practice. Kaya meron tayong kasabihan na beliefs should be the basis of behavior. Precepts before practice. Doctrine before deeds. Kaya napakahalaga ang pagtuturo ng doktrina. At ito rin ay gawain ng mga Christian workers. Okay? Gawain ng Christian workers. Paano tayo makapag-aral ng mga doktrina? By reading the Word, by listening to preaching and teaching, at sa pag-aaral din natin na personal, formal or informal, kahit sa Bible School.
Pangalawa dito ay fellowship. They continued in fellowship. Ang fellowship ay pagtitipon nila na magpuri, umawit, at sumamba sa Panginoon. At ang pinakasentro ay ang salita ng Panginoon. Kasi ang fellowship, ang sentro ay salita ng Panginoon. Ngayon, kung minsan may fellowship lang ang mga Kristiyano, wala man lang salita ng Panginoon. Kahit sa outing dapat mayroong devotion bago mag-swimming, bago maglaro. Kasi ang sentro ng fellowship ay ang salita ng Panginoon. Minsan na-invite ako sa evangelical church na nagsalita at ang nasa pulpit ay yung table, yung Lord's table, yung sentro. Ang pulpit nasa tabi. At nag-preach ako sa tabi, medyo naibahan ako kasi nasa tabi. Pero mas maganda ay ang pulpit nasa sentro sapagkat diyan ka nag-preach. Hindi nasa tabi. Hindi yung Lord's table ang pinakasentro. Kundi yung pulpito na doon ka mag-preach. Meron din sa Amerika, alam niyo ang nasa sentro? Hindi yung pulpit din. Nasa tabi yung pulpit. Ang nasa sentro ay choir loop. Yung choir, yun ang kanilang emphasis. Maganda yun. Pero I believe that the preaching of the word is central in any assembly, in any worship, in prayer meeting, at ang pulpito ay nasa sentro. Then, ang pangatlo ay breaking of bread o Lord's Supper, Lord's Table. Bakit breaking of bread? Wala ba silang knife noon? Meron. Knife. Ngunit ang kanilang paniniwala, naging kultura nila na kung nag-slice ka ng bread at ang bread ay simbolo ng buhay, para kang pumapatay na ng tao. Kaya they break. Hindi nila ini-slice. Simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo yon na naghirap na matay para sa kasalanan natin. Pero alam nyo, hindi ako naninira, pero ito ang paniniwala nila. Ang binanggit dito ay breaking of bread. Walang sinabi na kupa o yung saro. Ito ang naging batayan ng mga kaibigan nating mga Roman Catholic Church. Kaya kung Lord's Table nila, Holy Communion, lahat ng adherents ng church nila tatanggap ng tinapay pero walang saro. Ang pari lamang ang kumakain ng tinapay at ang saro. Sapagkat ang sabi dito ay breaking of bread lang. Pero ang tamang paliwanag dito ay meron tayong tinatawag na synecdoche na figure of speech. One represents the whole represents the part. Kaya kung binanggit dito na tinapay, kasama na, assume, ang saro. Parang din sa Acts 16:31, anong sinabi doon para maligtas ang tao? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Walang repentance, walang turning from sin. Kaya sasampalataya lang ang tao, hindi magsisisi. Sasampalataya sa Panginoon, pero hindi niya iiwanan ang kanyang kasalanan. Hindi tama yon. So in Acts 16:31, nung sinabi ni Pablo, believe, it implies, it assumes that the jailor ay magsisi rin sa kanyang kasalanan. At ang panghuli, letter D, ay prayers. Prayers, mga pananalangin. Una na makita natin dito sa prayers ay plural. Ibig sabihin, many kinds of prayers ang kanilang dalangin, many requests, and many times they gathered to pray. Kaya napakaganda, no? Pangalawa ay about prayers, important. Itong apat na ito ay importante. Importante ang doktrina, importante yung kanilang pagtitipon, at importante ang Lord's Supper sapagkat inaalaala nila ang kamatayan ng Panginoon na nagligtas sa kanila at panalangin. Prayer is very important. Kaya meron tayong kasabihan nga no prayer, no blessing, no prayer, no power, no prayer, no growth, no prayer, no conversion. Okay? At pangatlo sa prayer ay not only plural,
not only important, but lifestyle. Kasi they continued steadfastly. Naging lifestyle nila yun. So they continued. Naging ugali nila. Naging customary nila. At nagpapatuloy sila, mga kapatid. So, it is their lifestyle. Sana, maging lifestyle din natin. Katulad ngayon, anong lifestyle ng mga, lalo mga bata at mga kabataan? Cellphone ang lifestyle nila. Ginugugol nila maraming minuto, oras pa nga. Hindi naman nag-aaral, naglalaro. At kung minsan, nasisira na yung mata natin, dahil sa cellphone na, naging lifestyle na yan. Pero dito, maganda na lifestyle natin, yung pananalangin sa ating Panginoon. Kaya gawin nating lifestyle. Sa ating pagtatapos, let us continue steadfastly in 4 important areas. And prayers are highly important. Ang aking tanong ay, are we praying? At are we praying continuously? Are we praying continuously and steadfastly? May tiyaga, masigasig, matibay sa pananalangin sa Panginoon. Naging ugali, naging lifestyle sana natin ang pananalangin sa ating Panginoon. Manalangin tayo umaga, tanghali, gabi, hapon, bago matulog, sa gitna ng gabi, umaga muli, na maaga, ay tayo manalangin. Napakaraming nalangin natin. Lalo na ngayon na ECQ, MGCQ, heightened, at napakaraming mga may sakit. At kahit ang ating mga kamag-anak, sabi ng isang pastor sa akin, sa Cavite, 2 sa kanyang kamag-anak patay sa COVID. At marami pang mga may sakit, kaya dalangin natin. At dapat nating malaman ng Panginoon ay tumutugon sa ating mga taimtim na dalangin. Kaya mga kapatid, let us continue steadfastly in prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita ngayong gabi. Tulungan niyo kami na makilala namin na napakahalaga ang pananalangin. Gayahin namin ang mga mananampalataya sa Jerusalem noon na sila'y natiling matibay sa pananalangin. Dinadalangin namin ngayon ang mga kapatid ang may sakit, lalo na mga may COVID. Ikaw ang magpagaling sa kanila, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. At iligtas niyo kami sa anumang sakuna, anumang sakit, lalong-lalo ng COVID. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.